Isa na naman nga pong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ano nga ba ang mga lugar na maapektuhan yan? Alamin na po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga and welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Tony, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sir, nasaan na ba ang eksaktong lokasyon ng binabantayang LPA? Sa ngayon po yung ating low pressure area na minomonitor ay patuloy na umaakyat dito po sa may Philippine Sea at huli itong namataan almost 300 kilometers po hilagang silangan ng Itbay at Batanes. So patungo po ito sa may areas po ng Taiwan at mababa pa rin po yung chance na ito yung maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At dahil medyo malayo po ito sa ating kalupaan, lalo na dito sa may parting central and southern Luzon, ay wala naman po itong direktang epekto. Pero meron pa rin tayong mga paulan dahil po sa habagat. Okay. Pero sir, yun halililawin ko lamang kasi sabi nyo nga hindi pa nararamdaman ito pong LPA sa ngayon. Pero yung ating pong report kanina lamang no, na mga pinauwing estudyante sa Laguna ay sinasabi naman epekto daw ng LPA. So ano ho ba talaga? Yes, kahapon po actually yung trough or yung outer portion ng LPA, yan po yung naka-apekto dito sa may Quezon, sa may Laguna, sa may Bicol region, and then pagsapit po ng madaling araw na wala po or nalusaw naman yung cloudiness dun sa may eastern part ng Luzon. So itong mga nararanasan po natin na paulan like dito sa may Metro Manila for today, ganyan sa Cavite, Batangas, mga nearby areas na rin po sa Laguna ay nag-shift na po sa habagat. Okay, pero ano ho ba ang posibilidad kaya na magkaroon pa ng paghabol ng isa na namang bagyo bago humatapos ang buwan ng Hulyo? So far po, meron tayong mga cloud clusters na minomonitor. Bukod dun sa low pressure area dito sa may hilaga ng bansa, meron din tayong mga cloud clusters sa silangan po ng Mindanao sa labas ng PAR. So possible din na mabuo ito as a low pressure area within the next 48 hours pa naman po. So hanggang sa matapos ang buwan na ito ay mababa pa rin po yung chance na meron tayong pangatlong bagyo for July. I see. Pero para na lang din ho sa kaalaman no, ng ating mga kababayan, ano ho ba yung kadalasang nakaka-affect no, sa low pressure area para maging ganap ho na bagyo? Ng low pressure area, kapag mas bumaba pa yung kanyang atmospheric pressure, nagiging itong isang bagyo. At ilan sa mga factors na yan ay yung mainit po na sea surface temperature. So dapat at least mga 26 degrees Celsius yung init ng ating karagatan. Tapos dapat mababa din po yung vertical wind shear. Ibig sabihin dapat hindi gulo-gulo po yung hangin natin from the lower up to the upper parts of the atmosphere para hindi masira yung circulation po ng bagyo. I see. At sa ngayong araw na ito, na marami na ho rin na mga nagbukas ng klase sa pampublikong paaralan, ano ba ang aasahan na lagay na ho ng panahon dito sa Metro Manila? At sa mga susunod na oras po ito, ha? Yes, for the rest of the day po, asahan pa rin ang makulimlim po na panahon kung dito sa Metro Manila, ina-advisean pa rin natin sila na magdala ng payong. Yung mga areas din po such as Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, parts of Laguna, Pampanga, hanggang dito po sa may areas ng Bataan, yan yung pinakang-ulanin, Bataan, Zambales, Ilocos Region, Abra, and Benguet, yung mga paulan po natin ay dahil po sa habagat. Pero hindi ito yung habagat na katulad po nitong nagdaang linggo na katulad ni Karina, mga light to moderate with at times heavy rains po ito. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin at paggabay na rin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.